Ito yung, debt management na ipe-present ko sa inyo. So, ano ba yung mga sign na may malaki ka ng problema sa pagkakautang? So, una, you don't know how much you owe and you are afraid to find out. So, natatakot ka ng alamin kung magkano ba talaga utang mo. So, ayaw mo nang isipin na may malaki kang utang. You find out it hard to pay even the minimum amount. Balance keeps increasing. So, kahit yung minimum lang, nahirapan ka nang magbayad kaya yung balance palaki ng palaki. You hide credit card bills from your partner. So, hindi ka na nagsasabi dun sa asawa mo na may mga utang ka kasi natatakot ka na hiwalayan. You regularly borrow from relatives and friends just to make ends meet. So, kahit pang araw-araw mo nahihirapan ka na, 'di ba? Nahihirapan ka ng bumili ng pagkain. So, ang gawin mo nangungutang ka palagi dun sa mga kaibigan mo. Your lenders start to harass you and pressure you into paying. So, ito lang talaga yung malupit yung hinaharas ka na dun sa pinagkakautangan mo, binabantaan ka na ganito, ganyan. So, ito yung pag-manage ng personal debt. Number 1, follow a less expensive lifestyle. So, dapat talaga para iwas utang is, ano lang siya, less expensive lang, 'di ba? Hindi ka kailangan bibili ng mamahaling gamit, 'di ba? Kasi, para makaka-west ka sa utang kasi yung iba kahit di naman kaya siyempre pangutang lang para mabili talaga ang gusto. So, dapat hindi siya gano'n. Dapat simple lang, lohay lang, hindi magbabongga masyado, gano'n lang. Then do not borrow money to buy things you don't really need. So, kung hindi naman siya kailangan, huwag mo nang ipangutang, 'di ba? Kung may cash ka naman na kaya naman, 'di ba? So, why not bilhin mo siya by cash, in cash. Avoid 5-6 and high interest loan. So, dapat yung 5-6 talaga yung iwasan kasi 'pag hindi mo siya nabayaran, lalaki at lalaki yung interest. Protect yourself from financial losses. So, dapat isipin mo 'no, 'pag may mga utang ka, isipin mo na hindi siya lalaki kasi 'pag lalaki baka mabaliw ka. Yung iba nga nagpapakamatay, 'di ba? Yung sa ibang bansa 'pag malaki yung utang nila, ang ginagawa nila nagpapakamatay na lang. Then, follow the rule of 20. So, dapat is 20% lang ang percentage sa ang utang mo dun sa monthly income mo. For example, ang monthly income mo is 20,000. So, dapat 2,000 lang ang utang mo na dapat meron ka. Then, treat credit cards like cash and use wisely. Keep only 1 or 2 cards. So, dapat isipin mo, ay, credit card to, swipe ka lang ng swipe. Hindi, isipin mo din siya, cash na binayad mo para yung isip mo, di ba, hindi isipin na, okay lang, gagastos ako ng gagastos. Hindi mo siya isipin na credit, isipin mo pa rin siya na cash. Then, try to avoid borrowing money while recovering from huge debt. So, dapat kung may malaki kang utang talaga, so wag ka muna utang hiram ng hiram, di ba? So, iwasan mo muna. Kung mahiram ka man, kung hiramin mo, dapat ibayad mo dun sa mga paunti-unti, 'di ba? Dun sa mga pinagkakutangan. Hindi yung manghiram ka na igagastusin mo naman sa mga walang kuwenta. Then, pay more than the minimum. So, dapat, para mabilis matapos yung mga utang mo is dapat, magbabayad ka ng more than minimum pa. Then, possible source of money for paying off debt. So, dapat, ito yung possible kung saan ka kukuha ng pambayad. Income from extra job or business. So, dapat magkaroon ka ng extra job or business para talaga pambayad mo din sa mga utang. Kung may natira dun sa savings mo, 'di ba? Kung may savings ka or investment, withdraw ka muna dun, ibayad mo dun sa utang mo. O kaya loan ka sa co-op na maliit lang ang interest para ibayad dun sa lahat ng utang mo para isa na lang ang utang mo, 'di ba? Parang tinatawag doon debt consolidation. Then, insurance policy, pre-need plan. So, kung may insurance ka na like may investment, mag-partial withdraw ka para ipambayad mo sa utang mo. Collateral loans o kung may mga pwede kang pang-collateral, 'di ba? Na pwede kang makapag-loan na pambayad dun sa utang mo, babayaran lang lahat. Yun pa din debt consolidation. Then proceed from sales of properties o kung wala talaga, 'di ba? Magbebenta ka ng mga ari-arian mo para lang may pambayad sa utang. Then pang last, no borrowed from family and friends. So kung may kaibigan ka na good friends naman na willing kang pautangin, pahiramin para makabayad ka dun sa mga nangungutang sa'yo na hina-harass ka na, why not? Subukan lang. So yun lang po ang mai-share ko about sa debt management.